Amen, mga kapatid. Pupunta na tayo sa ating Morning Revival Preview at bago na ang MR natin. At ang pinaka-general topic dito sa bagong MR natin ngayon ay chapters 5 through 8 of Romans, the kernel of the Bible. Ito yung pinaka-nilalaman ng Biblia. At para sa linggong ito, okay, ang schedule natin ay week 1, day 1. At ang titulo, ang title ng MR natin para sa linggong ito ay ito: The Line of Life and the Line of Death in chapters 5 through 8 of Romans. So, meron dalawang linya dito sa mga kapitulong ito. At sinasabi sa atin na ang dalawang linya na meron sa kapitulong ito ay ang linya ng buhay at ang linya ng kamatayan. So magandang topic to. Bubuksan niya yung mata natin para higit na maunawaan ang ekonomiya ng Diyos. Okay, so punta na tayo. Punta na tayo sa day 1. Diretso na tayo sa mga Bible verses. Genesis 2:9. Jehovah God caused to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, as well as the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. So mapapansin niyo na binabanggit dito yung Garden of Eden. Doon sa Garden of Eden, anong meron? Dalawang uri ng puno. The tree of life. Okay, so yun yung puno ng Diyos. At yung isa ay the tree of the knowledge of good and evil. No, at ito ay ang kumakatawan kay Satanas. So dalawang puno yan. No, at mula dito, makikita na natin yung pinaka-topic natin. Ang linya ng buhay at ang linya ng kamatayan. Siyempre, pag sinabi natin linya ng buhay, ito ay ang puno ng buhay. At pag sinabi natin linya ng kamatayan, ito ay ang puno ng kaalaman sa mabuti at masama. Romans 5:17. By the offense of the one, death reigned through the one. Much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Amen. So yung offense, sabi niya yung offense, yung kasalanan ng isa, okay, ay nagdala sa paghahari ng kamatayan. So yung offense, yung kasalanan, pagsalansang, offense, okay, ay katumbas ng kamatayan. No? At sa kabaliktaran naman ito, binabanggit sa atin na ang katwiran, righteousness, will reign in life. Amen. So yan, tuloy-tuloy tayo. May life, may death. Okay, merong bagay na may kinalaman sa kamatayan, may bagay na may kinalaman sa buhay. Siyempre, yung mga pagsalansang, ang kahihinat na niyan ay kamatayan. Kasi sumasalansang ka. Yan ay kasalanan. No? At siyempre naman, kung katwiran, madalas sinasabi natin, ang katwiran ay si Kristo. Ito naman ay kumakatawan sa buhay. Amen. So magbabasa na ako. In Romans 5 through 8, which we may call the kernel of the Bible, two key words are used repeatedly. These words are life and death. Tuloy-tuloy. So dito sa mga kapitulong ito, Romans 5 to 8, na sinasabi natin pinaka-nilalaman ng Biblia. Meron dalawang words na salit-salitang ginagamit. At yung dalawang words na yan ay life and death, buhay at kamatayan.
In Genesis 2, life is represented by the tree of life. Amen. And death by the tree of the knowledge of good and evil. The issue of the tree of the knowledge of good and evil is actually death, not knowledge. Therefore, we may call these trees the tree of life and the tree of death. Amen. So, dalawang puno, no? The tree of life. Ang tree of life, ang kanyang bunga ay buhay. Ang issue niya ay buhay. Ang resulta niya ay buhay. At yun namang tree of the knowledge of good and evil, ang resulta niya ay kamatayan. So, ganyan ang paliwanag sa atin. No? Kaya, pwede natin tawagin itong mga punong ito, yung isa ay tree of life, yung isa ay tree of death. Puno ng buhay, of course, puno ng buhay naman talaga ang pangalan niya. No? Pero yung isa naman ay tree of death. Kaya lang, doon sa tree of death, hinalo yung dalawang bagay. Okay? Good. Evil at tatlo. May knowledge pa. Kaya medyo siya confusing, complicated. Kaya nakakalin lang yung mga tao ay nalilin lang. Kasi hindi naman niya diretsong sinabi na tree of death ito. Pag ganun ang sinabi, ayoko niyan. So, hindi ba? Sino may gusto na isang puno ng kamatayan? Sa titulo pa lang lalayuan mo na yan. Pero, confusing. Sabi niya, tree of the knowledge of good and evil. Okay? At yan ay puno ng kamatayan. Sasabihin ko, kamatayan yan. Yang puno na yan ay kumakatawan kay Satanas mismo. Pero, siya, confusing. Complicated. Nakakalito siya. Kaya nakakalin lang yung mga bagay ni Satanas, nakakalin lang. Napakatuso. No? At nakakalito. Kaya, ang pinakamaganda, layuan mo na lang. Dumistansya ka na lang. Kasi pag pinapasukan mo siya, lalo ka nahuhulog sa puno na yan. So there are three things concerning this tree of death. Di ba? Knowledge, good, and evil. Although we all appreciate knowledge and good, we do not like evil. We consider good and evil to be in two distinct categories. The concept of good and evil in the Bible, however, is different. The Bible puts both good and evil in the same category. According to Genesis 2, knowledge and good are put together with evil, belonging to one family. There are three sisters who work together to bring forth death. This is, of course, the opposite of life. So, katulad ng sinabi ko kanina, sabi niya, dito sa puno ng kamatayan, may tatlong bagay. Okay? Knowledge, good, and evil. Okay? Kaalaman, kabutihan, at masama. No? So, may kaalaman, may kabutihan, at may masama. Bagamat sinasabi natin, gusto rin naman natin yung mga bagay na good. Yan ay attraction sa tao. Yan good. Pag ginamit mo yung good, this is good. Gusto ko yan. That is good. Gusto ko yan. Yung evil, ayaw natin. That is evil. Ayaw ko yan. Maski yung knowledge, gusto rin ng tao yan Ito, sasabihin nila, gagawin kang knowledgeable. Itong book na ito. Wow, gusto ko yan. So yung good and knowledge ay karamihang gusto ng tao. No? Kaya lang, dito sa puno na ito, may isang bagay na negative.
evil. No? Pero yung evil dyan, ginagamit din upang linlangin yung tao. Kaya tatlo siya. Good, knowledge, and evil. Pero itong tatlong ito, sabi niya, ay para mga isang family. Okay? At merong tatlong sisters. Pag sinabi natin sisters, magkakarelasyon. Magkakarelasyon itong tatlong ito. Hindi siya sa pangunawa para magkakakontra. Pero sa totoo, may collaboration itong tatlong ito. Ginagamit itong ni Satanas, itong tatlong ito upang dalhin ang tao sa kamatayan. Kaya mag-ingat tayo. No, mag-ingat tayo. Ang knowledge, pag-ingatan natin. Ang good, pag-ingatan din natin. But of course, ang evil are more exposed na kay Satanas yan talaga. No, pero yung points natin dito, tatlong bagay meron na nagsasama-sama upang gumawa at dalhin ang tao sa kamatayan. Diba? Good, knowledge, and evil. Amen. Most of the items found in Genesis are seeds of spiritual truths developed elsewhere in the Bible. And we should not neglect them. In Genesis 2, we have the seed of life and the seed of death. But at the end of the book of Revelation, we see the consummation of these seeds. Death, the last enemy, is cast into the lake of fire. Life abounds in the New Jerusalem, for there we see the river of water of life with the tree of life growing in it. Amen. So, sa simula ng Biblia, ang unang aklat dito ay ang Genesis. So, sa book of Genesis, may dalawang bagay na makikita natin. Life and death. At sa Biblia, karamihan sa mga bagay sa Genesis ay mga binhi. Mga bagay ng binhi. So, itong kamatayan dito, itong death ay binhi na naihasik dyan. At yung life naman ay binhi din na pinakita sa atin sa aklat ng Genesis. At sa buong Biblia, itong mga binhi na ito ay nagkakaroon ng mga pag-unlad, development, no? O pagsulong. Sumusulong sila. Ibig sabihin, lumalaki, lumalawak, nagiging complicated. At nag-e-end sila sa dalawang ends. Gaano man kahaba, gaano man ka-complicated, may ends yan. May ends yan. Itong death ay nag-e-end sa lake of fire. Kaya yung death, kahuli-hulihan, sa huling bahagi ng Biblia, ito yung pinakahuling kaaway na inihagis sa dagat-dagatang apoy. No? Pero sa umpisa ng Biblia, ano makikita mo? Tree of the knowledge of good and evil. Isang puno ng kamatayan. No? At itong kamatayan, no, ay nag-develop sa pamamagitan ng tree of the knowledge of good and evil. Ginamit niya itong tatlong bagay, itong tatlong sister dyan sa loob ng pamilya na yan upang gumawa, lumawak, no? At magkaroon ng maraming mga complication. Pero ang direction niya, isa lang, lake of fire. Ito naman, tree of life, ay nag-develop din at na-consummate sa bagong Jerusalem. Napasukdol siya bilang ang bagong Jerusalem. At sa bagong Jerusalem, ano makikita mo? Tubig ng buhay, dumadaloy dyan. Dumadaloy siya. At nandoon yung tree of life na lumalago. Kaya yan yung bagong Jerusalem. Pero sa simula ng Biblia, tree of life siya. Puno ng buhay. At ito ay kinatawan ng Diyos mismo. No? At sabagat tree of life siya, nasa form siya ng pagkain. Nasa form siya ng pagkain. At sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapakain,
Pagpapakain, ginamit ng Diyos ang prinsipyo ng pagpapakain, nagkaroon siya ng consummation na ibunga ang bagong Jerusalem. So yan yung pinaka-ending. At yan yung pinakadulo at yan din ang conclusion ng kung anong mangyayari. At yan ay hanggang sa eternity. Amen. Kaya yan ang pinakipakita sa atin. Amen. From the center to circumference, the New Jerusalem is a city of life. The seed of life sown in the beginning of the Bible, consummate in the harvest of life, and the seed of death consummates in the harvest of death. Because the seeds of life and of death grow throughout the Bible, we can trace in the Bible both the line of life and the line of death. Amen. So meron siya tinatawag na harvest. No? At ito yung consummation. No? At parehong bagay, nagkaroon ng consummation, sinasabi nga natin. No? Kung anong binhi ang meron sa aklat ng Genesis, tumakbo siya sa buong Biblia. Tumakbo siya. 2 linya siya. Kaya dito sinasabi yung linya ng buhay at linya ng kamatayan. So isang napasukdol sa bagong Jerusalem at isa naman ay nagresulta sa pagpapasukdol ng dagat-dagatang apoy. Pero in between, pwede mo siyang matrace. Ito, kung ikaw ay matalas, sabi mo, itong linyang ito, linya ito ng buhay. Uy, ito naman, linya ito ng kamatayan. So yan yung 2 linya. No, isang linya ng buhay, isang linya ng kamatayan na tumatakbo sa buong Biblia. At dahil tumatakbo yan sa buong Biblia, pwede natin sabihin, tumatakbo ito sa kapanahunan natin. Nandiyan dyan siya sa ating kapaligiran. At tayo ay involved dito sa 2 linya na ito. At hindi lang sa labas natin. Etong 2 linyang ito nandito sa loob natin. 2 linya. Sa isang banda, linya ng buhay. Sa kabilang banda, linya ng kamatayan. 2 linya. Sa labas at sa loob. So yan yung sitwasyon ngayon. Kaya kailangan malinaw ka. Kailangan malinaw tayo kung ano ang ekonomiya ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo malinaw sa ekonomiya ng Diyos, malilito tayo. Malilin lang tayo. No? At may tendency na mahulog tayo sa maling linya. Hindi ba yan ang nangyari sa unang tao? Sabi niya, by the offense of the one, tandaan niyo yung verse. Sino yung one na yan? Yan ay si Adam. No, na siyempre pag sinabi natin si Adam, kasama na si Eva, mga unang tao na nalinlang sila. No, sapagkat nung sila ay tinukso, hindi naman binanggit yung kamatayan, hindi naman binanggit yung puno na masama, kundi sila ay dinala sa prinsipyo ng pagpili sa mabuti at masama. Kaya nakakalito, nakakalinlang. Kaya ngayong panahon na to, no, kailangan alisto ka, matalino ka, at nandun ka sa pananaw ng God's economy para hindi tayo malinlang. Amen. In Genesis 2, okay, pakinggan nyo to. There is a triangular situation involving God, man, and Satan. O, 3 to. Tayo ay tumatayo sa triangular situation. Sitwasyon ng tatsulok. Tatsulok, tatlong item. Ang Diyos, si Satanas, at ang tao. 3. So, tayo ay tumatayo sa posisyon ng tao. In this chapter, man faces 2 sources. God as the source of life, and Satan as the source of death. In Romans 5-8, there is the continuation of this triangular situation.
So, doon sa Garden of Eden, nag-umpisa na yung triangular situation kasi may tao na eh. Diba? Ando doon na rin yung Tree of Life na kinatawan ng, kumakatawan sa Diyos. Nandoon na rin yung Tree of the Knowledge of Good and Evil na kumakatawan kay Satanas. Dalawang linya. At yung tao nandoon. Nandoon sa harapan niya ang dalawang linya. At itong pananaw na pinapakita sa atin sa Garden of Eden, andito sa panahon natin ngayon. Andito sa panahon natin. Kaya, ito, dalawang linya sa harapan mo. At binabanggit ko kanina, yung dalawang linya nandun din sa loob natin. Eventually, this triangular situation will result in a twofold consummation. The negative things will, along with death, be swept into the lake of fire. So yan yung dalawang destination. Yung isang destination, but the positive things will, with those who have been redeemed, flow into the city of the living water. So ito yung New Jerusalem. Okay, so ang binanggit dito, general term, ay redeem. Tayo ay mga redeem, mga tinubos na tao, na eventually, ang magiging consummation natin, syempre yung living water, yung New Jerusalem. Pero ang problema natin ngayon, ay yung panahon ngayon, na hindi pa tayo nakarating doon. Ito ang panahon na nandito pa rin tayo sa kalituhan. Sa kalituhan. Siyempre, sa darating na eternity, wala nang problema. Dahil tayo ay mga natubos na. Pero ang problema natin ay itong panahon na ito. Na umiiral at nandun tayo sa daan ng 200. Pagdating sa ending, andun na tayo. Pero bago tayo makarating doon, nandito muna tayo sa dalawang linya. Linya ng kamatayan at linya ng buhay. Kaya kailangan maging malinaw tayo sa God's economy upang tama ang ating pagpili. Amen. In their everyday experience, many Christians have one foot on the line of life and the other on the line of death. Other Christians vacillate between the two. Perhaps yesterday, you were on the line of death, but today, by the Lord's mercy and grace, you are once again on the line of life. So ito yung situation natin ngayon. Isang paa, nando sa line of life. Yung kabilang paa, nando sa line of death. At may mga believer naman na namamangka sa dalawang puno. dalawang ilog. Namamangka pala, dalawang ilog. Sa ilog ng buhay at sa ilog ng kamatayan, namamangka. So yan yung situation natin. Amen. God's economy is not a matter of good or evil, right or wrong. Moreover, it is not a matter of ethics. According to ethical standards, we should do good and not evil. O, hindi ba? Ang God's economy, ang standard niya, hindi good or evil, hindi right or wrong, at hindi rin ethics. Etika, ang etika kasi, okay, ang standard niya ay gumawa ka ng mabuti, huwag masama. So yan yung ethics eh. Gusto mo ba maging ethical na tao, moral na tao, huwag ka gagawa ng masama. Sapagat kapag ikaw ay gumagawa ng masama, mali na mga bagay, makasalanan ng mga bagay, hindi ka ethical at hindi ka moral na tao. Pero ang God's economy, hindi rin ganyan. Ang God's economy, hindi good and evil. So hindi yan. Kundi ang God's economy ay linya ng buhay na walang iba kundi ang Diyos. Amen. Okay. To be in life
is to live out God. And to be in death is to live out Satan. We are a battlefield, and the universal battle between God and Satan is raging within us. So ito yung sinasabi ko. Yung labanan ni Satanas at ng Diyos ay nasa loob natin. Tayo yung battlefield ngayon. Sapagkat nandiyan dyan yung dalawang linya sa loob natin. So pwedeng sa isang saglit, ikaw ay naibaling doon sa linya ng kamatayan. At pagkatapos niya, naibalik ka naman doon sa linya ng buhay. Kaya raging ito. Pero kung alam mo ang God's economy, mas maliligtas ka. Sapagkat alam mo na ang ekonomiya ng Diyos, hindi naman siya sa mabuti at masama. Ang isang bagay ay pwedeng maging mabuti. Pero hindi ibig sabihin, yan ay buhay. Yun ang ibig natin sabihin. At syempre, pag masama siya, hindi siya linya ng buhay. Pero maging ang mabuti. Dahil hindi naman siya buhay, linya din siya ng kamatayan. Kaya iba ang mabuti at iba ang buhay. Yun ang ibig sabihin yan. Ang buhay ay ang Diyos mismo. Kapag hindi Diyos, hindi siya buhay. Kaya sa God's economy, ang pinipili mo ay ang Diyos. Ang Diyos ang buhay. So, ang linaw niyan. So, kung iisipin natin at ititrace natin yung nagdaan natin, matagal tayo sa loob ng relihiyon. Ang relihiyon, ang sinasabi niya, basta't mabuti, okay na yan. Tahakin mo yan, mabuti yan. Diba? Pero ang God's economy, ang Diyos lang ang buhay. Kaya nga, sinabi ng Biblia, ang Diyos lang ang talagang mabuti. Sapagkat ang Diyos lang ang buhay. Amen. The outcome of this battle is determined by where we set our mind. If we set our mind on the self and thereby are cut off from the spirit, Satan gains ground. But if we stay in the spirit and set our mind on the spirit, God gains the victory. Amen. So, labanan yan eh. At itong labanan na ito sa loob natin, okay, ay nabibigyan ng conclusion. Depende kung saan mo ilalagak ang iyong kaisipan. Kaya ang deciding factor, nandyan tayo eh, ay yung ating mind. Di ba sabi ng Romans, the mindset on the spirit is life. Of course, and peace is life. Ibig sabihin, kapag ang mind natin ay nakalagak sa ating espiritu, yan ay buhay. Yan ay buhay. Subalit sabi niya, kapag ang iyong kaisipan na ilagak mo sa laman, yan ay kamatayan. Kaya ang God's economy, okay, ay ang pag-uudyok na manatili tayo sa espiritu, hindi sa laman. Tangi lamang ang espiritu natin ang magdadala sa atin tungo sa Diyos na kung saan masusumpungan mo ang buhay. Kapag lumihis ka sa espiritu, mahuhulog ka sa laman. Kaya ang linaw nito, ang linaw, di ba? Na ang buhay ngayon ay nasa espiritu natin. Ito ay ang pinananahan ng espiritu. Kaya pwede ko sabihin, dapat kilala mo ang sarili mo. Di ba? Ang tao ay nilikha ng Diyos na may tatlong bahagi. Espiritu, kaluluwa, katawan. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, ang espiritong nagbibigay buhay ay pumasok sa atin, nanahan sa ating pantaong espiritu. Kaya ang ating pantaong espiritu ay nabuhay na muli. At ang Espiritu Santo at ang pantaong espiritu
naging isang espiritu. Naghalo. Kaya sabi sa Corinthian, he who is joined to the Lord is one spirit. So ngayon bilang mga believer, ang espiritu natin ay pinananahan ng lugar ng Diyos. Ang espiritu natin ay pinaghalong espiritu. Pinaghalo ang dalawang espiritu, Espiritu Santo, espiritu ng tao, join together, sabi niya, and become one spirit. Kaya sabi sa Biblia, he who is joined to the Lord is one spirit. At ang kaisipan natin dapat nakalaga dyan sa espiritu. Dyan sa espiritu. At kapag ganyan, anong meron? Buhay. Subalit, sabi niya, kapag ang kaisipan ng tao, inilagak niya sa laman niya. Sa laman niya. Hindi sa espiritu, sa laman niya. Yan ay kamatayan. Kaya dalawang linya, tama. Linya ng buhay, linya ng espiritu. Okay. At tayo ay humaharap sa ganyang sitwasyon araw-araw sa buhay natin. Araw-araw. Amen. By the indwelling spirit, we must put to death the deeds of the old person. To do this is to live. Let us pray about this. Practice it. Develop the habit of staying in the spirit. The more we develop this habit, the more living we will be, and the further we will be from death. Amen. Kaya, i-develop natin yung habit na to. Na kung saan araw-araw ang pinipili natin ay ang ating espiritu. Dito tayo nabubuhay upang sa pamamagitan ng paglalagak ng ating kaisipan sa ating espiritu, inihahayag natin ng Diyos, binubuhay natin ng Diyos, nagiging mas living tayo, mas buhay tayo. At ang ating pamumuhay ay merong kahayagan ng Diyos. So ito yung sinasabi ni Paul. For to me, to live is Christ. Amen. Kaya salamat sa ekonomiya ng Diyos. Naging malinaw tayo sa dalawang puno. Yung isang puno nakakalito kasi meron siyang good, may knowledge siya. So hindi yan buhay. Yan ay kamatayan. Kamatayan. Kaya paano mo ba ina-apply sa buhay mo to? Ang gusto ko ay ang mga bagay lang ng Diyos. Hindi ko pinipili ang mabuti. Kundi ang pinipili ko palagi ay ang Diyos mismo. At ito ay nasasagawa ko sa pamamagitan ng paglalagak ng aking kaisipan, ng aking buong sarili sa aking pinaghalong spirito. Kaya sabi niya, dapat i-develop mo ito araw-araw. At pwede ko i-suggest na ang pinakamainam na paraan ng pagbaling sa espiritu ay ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Oh, Lord Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong ekonomiya, Panginoon, binigyan mo kami ng liwanag upang piliin ang puno ng buhay na siyang kinatawan mo. At siyang nasa espiritu namin ngayon upang sa pamamagitan ng paglalagak ng aming mga kaisipan sa espiritu, matamo namin ang buhay at kami ay maging kahayagan mo. Amen.